Ika nga ng karamihan, age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. Marahil ay totoo nga ang kanilang sinasabi dahil may mga pinuno sa kasaysayan at kasalukuyan ang nagpapatunay dito. Simulan natin kina King Charles III ng Britanya at ng una niyang asawa na si Princess Diana of Wales. Bago mapangasawa ni King Charles III ang diborsyadong si Queen Camilla noong April 9, 2005, kinasal muna siya kay Princess Diana Spencer noong July 29, 1981. Nang mga panahong iyon, si King Charles III ay eksaktong 32 years, 8 months and 15 days old, samantalang si Princess Diana naman ay 20 years and 28 days old pa lamang. Matanda ng 12 years, 7 months and 17 days si King Charles III kay Princess Diana of Wales. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Prince William na ipinanganak noong June 21, 1982 at siyang tagapagmana ng kaharian ng Britanya at si Prince Harry na isinilang naman noong September 15, 1984 at panglima sa trono ng kaharian ng Britanya. Sa kasamaang palad, tuluyang nag-divorce sina King Charles III at Princess Diana noong August 28, 1996 at makaraan lang ang isang taon at 2 araw noong August 31, 1997 ay namatay si Princess Diana sa ninang car crash. Mula kay King Charles III na kasalukuyang hari ng Britanya, dumako naman tayo sa mga magulang ng kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga magulang ni Pangulong Bongbong Marcos na sina dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ay kinasal noong April 17, 1954 matapos ang 11 araw magmula nang una silang magkita. Sa mismong araw na iyon, si dating Pangulong Marcos ay 36 years, 7 months and 6 days old, samantalang si Ginang Marcos naman ay 24 years, 9 months and 15 days old lang. 11 years, 9 months and 22 days ang tanda ni dating Pangulong Marcos sa dating unang ginang. Nagkaroon sila ng 3 anak at isang adopted daughter. 2 sa kanilang mga anak ay pinasok rin ang politika katulad nilang mag-asawa. Ang panganay nilang si Amy ay kasalukuyang senador at tumatakbo para sa kanyang pangalawang termino sa nalalapit na 2025 midterm elections, samantalang ang nag-iisa nilang anak na lalaki na si Pangulong Bongbong Marcos ay ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, gaya nga ng nauna kong sinabi. Ang ikatlo nilang anak na si Irene Marcos Araneta ay piniling hindi pumasok sa mundo ng politika. Sa kabilang banda, ang adopted daughter naman nilang si Amy Marcos ay pinasok ang mundo ng musika. Sa kasalukuyan, si former First Lady Imelda Marcos ay 95 years old na, samantalang si dating Pangulong Marcos naman ay pumanaw mahigit sa 35 years na ang nakararaan. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ang like button at pasubscribe na rin dito sa aking nagsisimula pa lang na YouTube channel. Maaari rin kayong maglabas ng opinion, suggestions, corrections, at mga saloobin sa may comment section sa ibaba. Maraming salamat po! Mula sa kasalukuyang pinuno ng Britanya at Pilipinas, dumako naman tayo sa isa sa mga may impluwensyang Christian denomination na nagumpisa dito sa ating bansa, ang Iglesia ni Cristo na kasalukuyang pinamumunuan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo V. Manalo. Alam niyo bang may kalayuan ang agwat ng edad ng kanyang mga magulang na sina dating Executive Minister Eranio G. Manalo at Ginang Cristina Villanueva o mas kilala bilang si Kateni? Ang mga magulang ni kapatid na Eduardo V. Manalo na sina dating Executive Minister Eranio G. Manalo o si Ka-Erdi at si Kateni ay kinasal noong January 17, 1955. Nang araw na sila ay kasal, si Ka-Erdi ay eksaktong 30 years and 15 days old na, samantalang si Kateni naman ay 17 years, 11 months and 17 days old lamang. Pinakasalan ni Ka-Erdi si Kateni 15 days bago ito mag 18 years old. No comment. Anyway,
Nagkaroon sila ng 6 na anak, sina Ka Eduardo na siya ngayong tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, Lolita M. Jimenez, Erlinda M. Alcantara, Liberty M. Albert, Felix Nathaniel Manalo II at si Marco Eranio Manalo. Pumanaw si Ka-RD noong August 31, 2009 sa edad na 84 bunga ng cardiopulmonary arrest, habang si Ka-Tenny naman ay 88 years old na sa kasalukuyan. Kung may nabanggit na hari, pangulo at pinunong pangreliyon sa video na ito, hindi pwedeng mawala ang isa sa mga bayani ng ating inang bayan. Ang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan, ang ama at supremo ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan at may alias na may pag-asa. Walang iba kundi si Gat Andres Bonifacio. Marahil ay kilala nyo na ang naging katuwang sa buhay ng supremo, ang kanyang may bahay at ang lakambini ng katipunan na si Gregorio de Jesus o si Ka Oriang. Ngunit natitiyak ko na hindi nyo napansin ang layo ng agwat ng kanilang gulang. Opo, tama po kayo nang narinig. Malayo ang agwat ng edad ng Supremo at Lakambini. Ikinasal sila noong March 1893 sa simbahan ng Binondo. Humigit kumulang 2 buwan bago mag 18 years old si Ka Oriang at tinatayang 8 buwan bago mag 30 years old si Gat Andres Bonifacio. Sa hiling ng mga katipunero, muli silang ikinasal sa bahay ng kanilang ninong at ninang sa kasal sapagkat hindi kinikilala ng mga ito ang bisa ng kanilang kasal sa Romano-Katolikong simbahan. Di maaari! Sa una, tutol sa kanilang relasyon ang ama ni Ka Oriang, ngunit ipinaglaban ng Lakambini ang pag-iibigan nila ng Supremo, kung kaya't pumayag na lang ito na maikasal siya kay Gat Andres Bonifacio. Talagang may pag-asang supremo ng katipunan. Haha. Sana all. Anyway, nagkaroon sila ng isang anak na Andres din ang pangalan. Ngunit namatay ito sa sakit na smallpox nung ito'y musmus pa lamang. Kailangan ko makita ng aking asawa. Hindi lang dyan nagtatapos ang pasakit na kinaharap ni Ka Oriang. Pagkatapos kasi ng kanya mismong ika-22 kaarawan, binitay sa Maragondon ng mga kapwa nila Pilipino ang kanyang asawa, kasama ang mga bayaw niyang sina Ciriaco at Procopio. Sa edad lamang na 22 ay nabalo at napuno ng pigati ang Lakambini ng Katipunan. Mabuti na lamang at to the rescue ang musikero ng Katipunan na si Julio Nakpil. Nahulog ang loob nila sa isa't isa at noong December 10, 1898, sila ay kinasal sa simbahan ng Quiapo. Ang bilis makamove on ni Ka Oriang ha? Anyway, pumanaw si Ka Oriang noong March 15, 1943 sa edad na 68 bunga ng heart disease. Pumanaw siya sa panahong nagdurusa ang mga Pilipino at ang Pilipinas sa kamay ng mga malulupit na mga Hapones na sinuportahan naman ng dating kasama ng Supremo sa magdiwang na si General Artemio Ricarte at ang arch-rival ng Supremo na si dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang pag-ibig ay hindi binabase sa kung gaano kalayo ang agwat ng edad ng nag-iibigan. Ang mahalaga, nagkakaunawaan, nagkakasundo, nagdadamayan at higit sa lahat, nagmamahalan ang magsing-irog. Ika nga, for better or for worse, till death do us part. Maraming salamat po sa panonood sa video na ito. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pang mga video na i-upload ko dito sa aking nagsisimula pa lang na YouTube channel. Alvida!